Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, judging natin itong Wheeltop EDS GEX o GEX. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Yun o, nakachamba na naman ako sa marketplace nitong Wheeltop. Yung seller nito, nag-change of plan lang. Ayun, binenta niya at ito nga, nachambahan ko sa kanya sa halagang 17K. Pero kung trip mo to bilhin, makakabili ka niyan dito sa Last Mall, sa Lazada. Ito yung official store ni Wheeltop. So, ilalagay ko sa description below yung Last Mall link nitong Wheeltop. Okay yung logo ni EDS dito. Iba-iba kulay. Proud. Yung ibig sabihin ng EDS, Electronic Derailleur System. Ito yung brifter niya, ito yung charger, tapos meron din niyang kasamang USB to Type-C adapter. Kung sakali yung charger mo, yung suksukan niya Type-C. Tapos meron din niyang parang washer o parang shim kung sakaling kailangan mong ilayo yung RD dun sa frame for some odd reason. Kung mapapansin nyo guys, may hawig siya. Hawig niya itong AUX 2.0. Parehas lang yung material, aluminum, plastic, pati yung size ng cage na long cage. Ang nakikita ko lang na iba dito, itong dalawang maliit na bolt. Dahil dito sa AUX, ito, nakakainis dahil 1.5 Allen yung size niyan at madali siyang mabilog. May mataas na chance na pwede mo yan mabilog. So, ang size naman dito sa GEX ay 2 millimeter. Kahit anong hugas ko dito, kahit anong bike wash ko dito, hindi siya nangangalawang. Ito dito sa Ox, never nagkaroon ng kalawang. Saka syempre itong cage niya hindi talaga yung mangangalawang kasi gawa yan sa aluminum. Dito sa Ox 2.0, GEX din na battery yung ginagamit. Hindi ko lang sure kung may binago sila dun sa loob, sa robotics niya, o sa servo motor, o kung may in-update sila dito sa loob. So, compare natin yung timbang. Pero pretty sure mag-iiba yung timbang nito kasi iba na yung pulley. Pero ang timbang niya guys ay around 400 grams. And then, ito naman sa GEX, ang timbang niya ay around 420 grams. Okay. Kasi baka dito yan sa plastic pulley. Okay, so dito tayo sa levers niya. Check natin yung timbang. So dito tayo muna sa left lever, 245 grams. Dito naman sa right lever, ang timbang niya guys ay around, ganun din, 245 grams. So naging 240. Ayan. Parehas lang. So basically, itong dalawang to halos kalating kilo na. So dito sa left lever, isa lang yung paddle niya o yung switch niya. Ito naman sa right lever, dalawa yung pindutan niya. So dito, yung malaking paddle, yan yung para sa down o yung papunta dun sa uno. Tapos tong parang maliit na to, yan yung papuntang up o yung sa final gear. At ito yung bleed port niya na medyo mahirap. Ano yun? Yan. Okay. Ang diskarte dito guys, dapat meron kang mahabang extension para dun sa oil cap mo. Kaya mas mainam kung bibili ka ng bleed kit, dapat yung madami na yung option. Madami yung attachment para may mga option ka para sa mga ganitong senaryo. Okay, so ito yung lagayan ng battery niya. Ayan, merong twisting na cap. So, try natin yung open. Yun. Ayan, ang battery niya guys. Button cell. Ito yung size ng button cell niya, CR2032. Alright, so ito na guys. Nakikabit ko na yung drop bar, pati itong brake lever. So yung takip ng stem, nandun pala. Sa ibabaw nun, dun ko na ilagay. So dito sa rubber hood niya, okay naman. So wala siyang special feel, wala siyang kakaibang pakiramdam. So halos parehas lang din siya ng sa Shimano, sa SRAM, o kahit anong drifter, parehas lang.
So, yung braking performance niya comparable sa MT-200. So, hindi siya yung tipong mamomodulate mo ng kahit konti lang, magpipreno na. Hindi. So, ang preno nito parang on and off. Ayun nga, parang MT-200 din, on and off. Yung fittings nito saka yung hose nito, parang MT-200 lang din dahil BH59 siya. Tapos, ito pala yung kinabit kong caliper, yung dati nating gamit kay Kinesis, yung tanky quad piston. So, dito sa likod, ganun din, naka-tanky quad piston din tayo. So, last time, sa review ko nitong Mountain Peak Explorer ES, hindi siya pwede maglagay ng quad piston kasi tumatama dito sa chainstay. Ang solusyon lang, lalakihan mo lang yung rotor. So, ito, naka 203 to. So, naka-adapter siya. So, yung adapter ng 203, gagawin niya dun sa caliper, iuusog niya forward. So, nangyari, itong caliper, wala na dito sa loob nitong chainstay. Nandito na siya sa labas. Kaya nag-clear. So, yun, okay na. Hindi ko na kailangan bumili pa ng panibagong brake set. So, ang part score ko dito kay Wheeltop Gex o GEX ay 10/10. Perfect score siya para sa akin kahit on and off lang yung pakiramdam ng preno niya. Para sa akin, okay na rin dahil electronic siya na drifter. Tapos, budget meal pa. So, yun guys ang review natin dito kay Wheeltop GEX. So, kung nagustuhan mo tong video ito, leave a like o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos! Uy! Ang dami kong gagawin! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.